Ito po, pakita mo ulit yung video. Ayan, di ba? Ayan, si Boy Paldo. Ayan, tinitira yung tanso. Kawawan driver, siya na naman ang magbabayad. Ayan, ikaw ba yan? Yung pangalawa? Ba't Jumong ang pangalan mo? Koreano ka ba? Ba't Jumong? Jumong Jongki kaya yata? Hindi naman. Ba't Jumong? Pinalayo sa'yo. May nanay ka pa? May tatay ka pa? Nanay na lang. Ilang taon na nanay mo? Alam niya yung nangyari sa'yo. Siya yung nag-ano sa'yo. Ano sabi ng nanay mo sa'yo? Pumatagbuhan sa kansada na Yo. Na ano? narinig ko nung sinabi. Ano pangalan ng nanay mo? Medang. Ha? Medang. Nedang? Medang. Nedang? Medang. Paano yun? N? MENG. Oh, Medang. Medang. O yun. Sa magulang nito, tama po yung pinayo ninyo. Tama ba sinabi mo? Yung ayaw kanya matagpo ang nakalatag sa kalsada. Opo. Totoo naman. Ganon din ang sasabihin ng nanay ko sa akin, lalo na tayo sa tundo. Kasi yun ang posibilidad. Hindi ibig sabihin, yun na yung tiyak na mangyayari. O yan yung sinabi sa ng magulang mo. So siya nanonood sa live, siya nakapanood. O ano sa anong pagkasabi niya gano'n, ano? Yung pagkasabi na po sa akin, nun, agad po akong nag-isip. Sige mo, yung isa pong makita niyo po sa asalin na tatagpuan na lang po ngayon. Tatanggapin ko na lang po sa Ayun. Ito po, sumuko. Alam niyo, ang kabutihan ng sitwasyon na to, para lang magkaliwanagan tayo. Katulad niyan, ito, sumuko. Good for him. Masaya ako para sa nanay niya kasi siyempre pare-pareho naman tayong magulang. Na yung nanay niya magkakaroon ng kapanatagan. O ngayon, dahil kay kusang sumuko, hindi na napagastos ang gobyerno sa iyo. Di ba? At saka, ulitin mo ba? hindi na. Magkano kinita mo sa tanso? 90 pesos. Overin mo, 90 pesos. Sa 90 pesos, na pinaghari mo na nila, yung epekto nun sa driver ng truck, yung pahinante ng truck, malaki kasi may pamilya rin yun. Pero 90 pesos lang, tingnan mo. Kung nagulungan pa kayo ng truck, di paalam na. Pero yun, ayan, 90 pesos. Sulit pa. Sulit. Totoo naman lagi sinasakay ako, paalala ng paalala. Bakit ka ba umakyat pa? Tinuro niya po sa akin. Hindi na po sana nakakat. Tinuro niya po sa akin. Pagkakat ko po, nakakuha na po ako. Sinundan niya po po. See? Doon sa nanay, wag ko kayo mag-alala. Ito po yung anak ninyo. Medang, no? At salamat sa iyo, sa iyong wisdom, sa nanay nito, na gawin yung tama, kaharapin, at papanagutin kung merong dapat managot. Ito na po, doon sa biktima. Ngayon, ano ang gagawin natin kay Jumong? Kasi iba yung nangyari kay Boy Paldo eh. Si Paldo nahulihan pa ng mga kung ano-ano eh. Kasi na-checkpoint siya eh. Kala niya, ligtas na sila. Ayun, katakot-takot na kaso inabot ni Boy Paldo. Na-inquest na siya. Ano ngayon ang magiging kalalagayan po, mga manonood ni Jumong? Teka muna, bago ko sabihin yung magiging sitwasyon mo. Ikaw ba, gusto mo pang gawin yung ganun? Hindi ka marinig. Hindi na. Parang pag nasa truck kayo, lalakas ang katawan nyo. Pagka nandito kayo, parang mahihina ang mga katawan nyo. Yung ba gagawin pa ulit? Hindi na po. Anong masasabi mo sa kapwa mo kabataan? Mga gusto mo ba sa move? And then, hindi na po subukan. Hanapin tayo ng hirap natin.
handa ka bang kaharapin kung ano magiging pasya sa iyo? Ha? Tanggapin ko. O ngayon mga kababayan, dala nang siya ay sumuko. Sa ngayon, ang katatayuan niya, bagamat siya yun nasa video, wala pong complainants. Ang difference between him at si Boy Paldo, si Boy Paldo nadakma, tapos nakitaan siya ng mga bagay na ipinagbabawal. Kaya katakot-takot na kaso inabot niya. To Medang, Nanay Medang, yung nanay nito, Jumong, o pumanatag kayo. Wala pong may sasampang kaso kay Jumong. Until, ito po itong ipagdasal mo. Until yung truck driver, truck owner, pumunta sa opisina ng Don Bosco Police Station at mag-file ng complaint. In the absence of that, mamaya, sama mo na ulit nanay mo. Pero bagay na akin pa rin pinipapasalamat sa mga netizen. Alam nyo, kalaban nyo na ngayon. Hindi lang gobyerno, taong bayan na. Lumalakas na loob ng taong bayan. Kasi yung taong bayan, kaya lumalakas ang loob, alam nila may matatakbo silang gobyernong Maynila. Kaya walang tuwang talaga sa inyo. Maswerte mo, wala kami may sasampang kaso sa iyo sa ngayon. Dahil hinahanap ka namin, kaya lang kung natsyempohan ka namin na tumuturotot ka ba? Hindi ka tumuturotot. Hindi ka mabiyahe. Wala ka bang pending case? Wala ka bang kasong ginawa na kinaharap mo sa husgado? Wala po. First time ko pa lang. First time mo. Virgin. 90 pesos. Pero mo. Kaya iingat kayo mga kapatid. Ilan taon ka na? 18. Naku. Huyong-huyo ka na. Pwedeng-pwede ka na. Masasabon ka pa. Medyo pagiging sariwa ka sa Oblo, sa City Jail. But, kidding aside, nasasabi. Ako bilang ama ninyo sa Luzon, ayaw ko kayong napapariwara. Pero pakitatandaan ninyo, meron akong obligasyon sa taong bayan. Kahit konyatan kita ng konyatan, useless naman yun ang pagbabago nasa tao. Hindi naman sa akin. Kaya lamang gagampanan ko itong puli. Sa mga manunood, ito po, balik na to sa nanay niya. Sir, kayari dali nyo sa nanay niya. So ito sa magulang niya, until, isang araw, doon sa truck driver, sa truck owner, kung sakali kayo'y magre-reklamong opisyal. For the meantime, I'm happy to be of service to bring justice and certainty sa mga nanggagago sa inyo, nang wawalang iya sa inyo. Kaya lamang, hindi ko naman po kayo pwedeng pangunahan kung ano ang babalakin ninyo sa mga katulad itong batang ito. But for the meantime, masaya ako para sa magulang niya at siya, Pasko ngayon. Ano kamay mo? Isang ulo mo Sarap mong konyatan. Sa ngayon, siya po'y malayang makakapamuhay. Kasi kung nagkataw, baka na-chambahan pa siya. Dahil hanapin po talaga ng alagad ng batas ng Manila Police District. For now, at least masasabi po natin, case closed. And sa maliit naming kaparanan, nakapagbigay kami ng hustisya at huwag nang tularan yung mga katulad. Tingnan mo, no, nagpiyahit-piyahit na sila, naghati-hati na sila, 90 lang ang nakuha niya. Pero yung indulto at kaba sa magulang, pangamba ng magulang, bari mo, di ba masakit sa isang magulang, di bali makita kita sa loob ng kulungan kaysa sa loob ng kabaong. Masakit talaga yun sa isang magulang. Kaya kayong mga kabataan, although talaga naman bata pa, pero iisipin nyo lagi na mahal kayo ng inyong nanay, mahal kayo ng inyong tatay o ng inyong pamilya. Kung minsan man lamang, kinikipit balikat nyo lang yung ipinapayo sa inyo ng mga nakatatanda natin,
Pero yun wala namang masamang intention, kundi mapabuti lamang kayo. At sana ito yung kapulutan ng aral. O ngayon, wala po. O, ang tawag siya, tabla-talo. Wala. Pero, pag may tinuluyan ka ng complainant, ngayon alam na kung saan ka kukunin, kilala ka na, kakaharapin mo yun later on. Kung patawarin ka niya, nasa sa inyong dalawa yun. Hindi para sa akin. Ang obligasyon ko, makapagbigay ng kapanatagan na this type of incident will not be tolerated by the city government. Okay? O, anong masasabi mo sa taong bayan? Anong mga taga Maynila? Tulad ko, pag nasubukan makita yun sa video, hirap, sobrang hirap. Kitain mo na nagot, di ba may na rin? O, yan. O, sige. So, sa kay Medang, Nanay Medang, tabayan naman yung naka mo. Live booth ngayon sa City Hall, dadali na po ng ating mabubuting pulis. Sa Monte, i-prenda nyo to sa nanay, ha? Yes. Pag-receive kayo, ha? Baka hindi ka naman nangaagaw, no? Di, O, baka alagaan nyo to. Sana matuto ka na. Gino-joke kita pa misa-misa, pero sa totoo, it's a serious thing. Seryosong bagay yung ginawa mo. At dito, from now on, at least simula ngayon, makapulutan mo ng aral. Maigpit ako, pero may puso din naman kami bilang gobyerno. salamat. Ha? Mag-ingat ka. So again, to the netizen na nagbigay sa atin ng informasyon, maraming salamat sa iyo. Doon naman sa complainant, possible complainant, makipag-ugnayan lang ho kayo sa Don Bosco. But for the meantime, wala po kaming poder para tangananan siya. No? At hayaan namin kayo ang umusga kung ano ang gagawin nyo sa darating na mga araw. For the meantime, happy ako at makakasama niya muli ang kanyang nanay. So, ingat kayo. Sige, sabihin niyo na yan. Ha? Sige.